Mga hakbang upang maiwasan ang water service interruption sa harap ng epekto ng El Nino, ating alamin kasama si Engineer Patrick Dizon, Department Manager in Water and Sewerage Management ng MWSS. Engineer Dizon, magandang tanghali at welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon. Magandang hapon po, Yusik Edu at Ms. At salamat ulit sa pag-ibita sa MWSS. Engineer, unahin na po namin ng inyong mga hakbang para maiwasan ang water service interruption, lalo na po sa mga residential areas. Lalo na po ngayon, napakainit po ng panahon. Ano po ang inyong mandato o kautusan sa mga water concessionaires tungkol po dito? Actually, Edu, nabantayan po ng MWSS yung lahat po ng ditong mga water interruption activity or advisories po ng ating mga concessionaryo. Simula pa po last year, wala na po tayo mga advisories na kung saan ang reason ng mababa yung location ng gagaling sa Angat Dam dahil hanggang sa ngayon, maintain pa naman po yung ating advisory na nanggagaling sa Angat Dam. So yung mga interruption po na may issue po ngayon ay ito po yung mga maintenance activities ng mga planta at mga station, iba't ibang mga valving activities, mga leak repair at mga interconnection activities po na kung saan ay itong mga activities na ito ay regular naman po ginagawa para mapabuti po yung serbisyo po ng ating mga concessionaryo. Sir, follow up, ano po ba yung mga augmentation measures na ipinatutupad ngayon ng Maynilad at Manila Water para sa tuloy-tuloy na serbisyo nito? Sa ngayon po ay ginagawa po natin yung mga proyekto na kung saan po ay pinapababa po natin yung ating pong dependency po sa ating Angat Dam kasi sa ngayon po ay 90% ng ating supply ng tubig ay kinukuha po natin sa Angat Dam. So nakapag-construct na po tayo ng mga bagong planta na kumukuha ng tubig po sa Laguna Lake. So 3 bagong planta po yung ating pong naipatayo, 2 sa may Muntinlupa at 1 sa may Paquil Rizal na nagsusupply na po ng tubig na total capacity po na 220 million liters per day. So itong mga bagong planta na to ay na-inaugurate na po at ready to operate na po para tuloy-tuloy po yung serbisyo po natin ng tubig during this El Nino situation. Alright, Engineer Patrick, hingi din po kami ng update dito sa plano niyo po ng NWRB na pagbawas ng water allocation sa Metro Manila depende sa level ng tubig sa Angat Dam. Opo, tama po, pinag-uusapan po namin ito with the NWRB para pero maganda naman po yung naging epekto po ng masamang panahon po sa ating reservoir nitong nakaraang mahal na araw kasi bahagya naman pong tumaas po at na-maintain po yung ating elevation sa ating reservoir sa 2 dam po na binabantayan po ng MWSS. So ito po yung Angat, Ipo sa Calamesa Dam. So hinihintay din po namin yung Edu, yung abiso po ng NWRB tungkol dito. Pero kami naman po ay laging nakikiusap sa ating pong NWRB na wag pong bawasan po yung ating pong alokasyon kasi sa init po ng ating panahon ngayon ay kailangan po talaga natin na patuloy po yung daloy po ng tubig sa ating pong mga kababayan. Sa ngayon, Engineer, ano po ang schedule ng reduced water pressure sa mga linya ng tubig? Ilang oras po ba ito magtatagal? Opo, tulad po ng lagi po nating binabanggit po sa ating pong mga news interviews po na yung mga pressure management strategies po natin na kung saan po na binabawasan lamang po natin yung lakas ng tubig sa ating sistema ay isa po sa ating mga inisyatibo. So ang ginagawa namin, Ms. Nina, ay during off-peak hours po mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga ay dito po natin binabawasan yung pressure po ng tubig. So inuulit ko po, Ms. Nina, na hindi po nawawalan po ng tubig yung ating pong mga customers kundi ay binabawasan lamang po natin yung pressure ng tubig. So yung mga oras na ito from 10 p.m. to 4 a.m. ay base ito sa aming mga data na kung saan po ay konti po talaga yung gumagamit ng tubig. So inutos po ito, Ms. Nina, ng MWSS Management po para makapagtipid po tayo ng tubig at mabawasan natin yung mga natatapon ng tubig during the night time. Engineer, ang tanong po ng ating mga kababayan, sobrang init po ngayon. Itong mga maintenance repair daw po ba ng water concessionaires na nagdudulot ng water service interruption sa iba't ibang lugar, maaari daw po bang ipagpaliban po muna ito habang matindi ang init ng panahon? Sabi ko nga kanina, Yusek Edo, na yung mga maintenance activities po natin ay ginagawa po natin para mapabuti po yung ating pong serbisyo sa ating mga service area. So as much as possible naman, Yusek Edo,
ay ginagawa po natin at ini-implement po natin yung mga maintenance activities po no, kapag gabi, na kung saan po ay konti po yung gumagamit po ng tubig at less yung inconvenience po sa ating mga customers. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa pagtitipid po ng tubig, Engineer. Miss Nina, no, tulad ng lagi ko pong sinasabi, yung MWSS po, no, kasama po yung ating mga konsesyonaryo, ay hindi po talagang nagsasawa po, no, at patuloy po yung ating pong panawagan sa ating mga kababayan na maging may ingat po sa paggamit ng tubig. Kaya hinihiling po namin, Miss Nina, na makipagtulungan po yung ating pong kababayan sa wise po no, na paggamit po ng tubig upang maibsan po natin yung epekto ng El Nino. So yun lamang po, Miss Nina, at maraming salamat po ulit sa pag-ibita sa MWSS. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Patrick Dizon, Department Manager ng Water and Sewerage Management ng MWSS.